Lord said, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and render to God the things that are God's." Matthew chapter 22 verse 21. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome back to our channel for another minute of treasure analysis and discussion. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng aking avid subscribers right here in the Philippines and in abroad, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat, guys? Hope you're in good health and condition. At sa ating mga Foreignois and Filipino contract workers working hard in abroad, kahit saan sulok ng mundo, ang mga Filipino ay mga superhero. Ngayon guys, ang ating tatalakayin ay itong tungkol sa marker na kaliwang paa na walang mga daliri. Ano nga ba ang kahulugan nito? Paano hahanapin ang kabaon na Yamashita treasures? Dito sa marker na ito, ating tunghayan sa aking video ngayon. Alright mga katiats, ito yung picture na padala ng ating kaibigan. Sa palagay ko ito ay legit marker naman, kasi meron siyang tool mark dito. Makikita natin na ito'y chini-chisel talaga. Ano nga ba ang kahulugan guys ng left foot? Ito ay left foot marker. Yan ay mga ibinaon na treasure ng trupa ng mga Korean soldier na belong sa GIA. Meron kasing mga sundalong Koreano pero sila ay sakop ng Japanese Imperial Army. Kaya maraming Japanese Army ng World War II pero yung kalahati niyan ay mga Koreans. Okay, at ayon sa mga record books about treasure hunting, ang foot marker ay yan ay specialized treasure marker ng mga Korean, at karamihan ng mga distances na gamit ang left foot ay nasa 10 meters lamang ang pinakamalayo na treasure. Okay, so tingnan muna natin guys ang itong meaning sa libro ng left foot treasure marker. Okay, my left foot, the footprint carved on the rock. What does it mean? Well, there are a lot of footprint symbols that need explaining. The left foot, ang kaliwang paa, are markers used by Japanese Engineering Battalion, and it means dead end, or the treasure trail has ended. Sometimes the large toe is drawn in such a way that it point to the direction of where the treasure is buried. So ito guys ang magandang balita. Ang left foot ay dead end. Ang meaning ng dead end ay hindi na tayo maglalakbay pa, kasi ang foot sign ay trail, foot trail yan. Meaning maghahakbang ka pa ng medyo malayo. Pero pag left foot, yan ay dead end, or end of the trail has ended. Kaya malapit na lang ang item. Okay, so balikan natin ang itong picture. Okay, so ang unang gawin dito guys ay sukatin natin ang paa. Itong paa, kung yan ba ay 10 inches. Kukuha tayo ng ruler. Okay, so example, ito yung ruler. Napakalaking ruler niyan, ating liitan yan. Okay, so example guys ay ito yung ruler in inches. Inches yan na ano. Okay, so 12 inches ang ruler. So atin yan isukat dito sa paa. Tingnan natin sa close up. Putol pala itong ruler na ito, hanggang 8 inches lang. Okay, so sabihin natin na 8 inches ang paa. Pero sa totoo talaga ay 10 inches ang
itong paa ng Korean treasure code, yung isang paa nila ay 10 inches at ang 10 inches ay yan ay equivalent to 10 yards or 10 meters. So always remember guys na ang 10 inches is equivalent to 10 yards or meter. Atin na lang yan, lagyan ng ganyan, or meter. Ngayon, saan ba natin hanapin ang item guys? Sabi sa libro ay yung pinakamalaking daliri. Ito kasi yung mga daliri niya. Yan, 3 lang. At bawat daliri niyan ay nagsymbolize siya ng treasure. Ngayon, ito muna ang unahin natin, itong pinakamalaki. Kasi sabi ang pinakamalaking daliri or itong toes or itong hole ang nagtuturo kung saan ang item. Okay, at kung lagyan natin yan guys ng compass, ng direksyon ng compass. Okay, atin yan lagyan ng direksyon. Nasa ano siya guys? Nasa east, tamang-tama talaga. Nasa bandang east siya. Ewan ko lang kung ito yung sa actual na posisyon niya. So kung ito'y nasa east, nakaturo siya sa east, ay maganda yan na sinyalis. Pero ilang distansya ba galing sa bato na ito? Itong bato na ito. Ilang distansya ba papunta doon guys? Okay, ang una dyan ay by definition sa libro ay galing dito sa bato na ito ay kunin natin ang direksyon nito. Ayan. Papuntang east. Okay guys? So kung kunin natin ang kalagitnaan ng paa ito at i-align natin yan papunta doon, yan talaga ay going to east or konting northeast. Okay? So kunin muna natin ang definition na 10 yards or 10 meters. So dito muna tayo sa pinakamalayo guys. Dito sa 10 meters or 10 yards. Ito yan. Okay, sa 10 meters or yards, diyan tayo maghukay ng testing. Test dig na 2 meters deep. Okay, at lakihan lamang ang itong opening ng inyong hukay ay gawin na 1.5 meter or 2 meters para malaki. Para matatamaan talaga yung mga item sa ilalim. Alright, so sabihin natin na wala kayong nakita dito guys. Diyan sa 10 meters, sabihin natin ay wala. Sa 2 meters, walang mga bagay na gawa ng tao. At kung mayroong mga putol-putol na kahoy dyan, yung mga hardwood na kahoy noon ay hindi yun malalata. Mga kawayan na sinunog, hindi rin yan malalata basta't sinunog na. Uling, butilya. Pag mayroong mga ganyan, basag na plato, or mga bato na pinafile sa 2 meters deep dito banda. Pag mayroong mga bato dyan na minsan yan ay pinupurman nila na square, yung bato na halos magkapareho ang laki, ayan, pinapile yan nila na square doon sa dito sa 2 meters deep. Minsan kumukuha sila ng mga bato na mabilog at pinurmang triangle, ganyan, at nilagay dito sa ilalim. Ganyan minsan ang mga marker nila pag treasure under na, pag nandyan ka na talaga sa ibabaw ng treasure. Kung wala yung mga uling, wala yung mga kahoy, botelya, yung purma ng mga bato, yun ang mga markers na nagsasabi na ipagpatuloy nyo ang paghukay hanggang 4 meters or 5 dito. Kasi pag ibinaon niya ng engineering battalion, alam naman natin guys na yung engineering battalion ay mga sundalo yun na mga Koreans, pero sila ay mayroong specialty sa paggawa ng mga tunnel. Kasi engineering, gumagawa din sila ng mga tulay
At specialized talaga sila sa paghukay. Kaya pwede silang maghukay ng malalim. Kaya yung Imperial Treasure Site, yung treasure ng Emperor ay napakalalim. 20 to, pinakamalalim niya na nasa record ay 50 meters below the ground. Napakalalim. Meron ng mga gold doon na natural gold sa ganyang kalalim. Okay guys, so sabihin natin na sa 10 meters ay wala. Wala kayong nakita dito guys. So wag mawala ng pag-asa. Mag-adjust tayo ng hukay. Okay, ganun pa rin na direksyon. Going east or northwest ba to? Okay, so ang gawin ay kunin natin itong ruler. Okay. So ang ruler naman ngayon guys ay atin yan itapat dito sa itong butas. Ayan. At kunin natin ang distansya ng butas at paa. Okay. So ito ang gawin natin. So tingnan natin guys. So example dito sa ruler, malaking ruler kasi ito. Example ay meron siyang 1 and 2. 2 inches. So ang gawin natin sa 2 inches ay convert to yards or meters. So magiging 2 yards or 2 meters. So backpedal tayo galing sa 10. Akbang tayo ng 2 meter pabalik dito. Alright, so dito tayo guys maghukay dito sa, sabihin natin ito yung 2 meters. So test dig na ulit tayo dyan ng 2 meters deep. At kung may makita na mga sinyalis or marker pa sa 2 meters deep ay doon na tayo magpatuloy pababa hanggang matagpuan natin ang hinahanap natin. Okay, so ito yung inuna natin guys, itong malaking toe or malaking hole. Kasi ang malaking hole yan ang nagtuturo ng treasure. Ngayon, mayroong maliliit dito guys, ito. Ito yung mga sinasabi na giveaway. So ang giveaway, ang pinakamalayo niyan ay 10. So madali na lang hanapin itong pangalawa. Itong nakita nyo to guys, kulayan natin ng green na. Ito ang 10 meters or 10 yards. So meaning to say, kung pupunta tayo dito ng 10 yards, kung dito yan, na banda ang 10 yards, linya pa rin sa kanya. Naka-align din yan galing sa gitna dito. Kulayan natin ng pula. Example, ito yung gitna ng paa, ay naka-align pa rin yan. Ayan kung nakita nyo guys. At dito yung 10. Yan ang pinakamalayo niya. Hukay kayo dito ng 2 meters. Testing. Okay, at kung wala, ay balik tayo ng 5 meters sa kalagitnaan. Kasi ang isang ito, itong naunang circle, that is 5 meters in distance. So dito yan, ito yung 5 meters at ito yung 10. So napakadali lang. Ang paa na treasure symbol ay meron niya nakuha doon sa tandag. Merong yungib doon na merong footmark. Ang footmark, ang layo doon ng treasure ay nasa 8 to 9 meters lang, hindi umabot ng 10. Sa unahan ay merong simentado na flooring at nang napasyalan namin yun, nakuha na yun, nabasag na yung flooring. Sino ba naman ang magsimento sa loob ng yungib? Kundi yung mga Hapon lang sa World War II. Okay, kaya yan talaga na sure ko na kung saan nakaharap yung paa na yan, doon nyo i-trace 10 meters pinakamalayo. Pero kung wala sa 10, atras kayo ng 9, 8, 7, 5. Ganyan guys. At kung hindi makuha, gamitan ng ruler, doon nyo nakunin ang distansya ng mga bilog na hole na yan galing sa paa, yung pinakita ko kanina. Okay guys, at sana ay maganda ang presentasyon ko sa ngayon. Magandang treasure marker ang footmark
lalo na pag live foot kasi trail has ended. Ang treasure ay malapit na lang. Okay guys, stay out from COVID and don't stop chasing for your golden dreams. And may the fortune be with you all. Ciao for now.